Lahat tayo may kanya-kanyang wish. Maliit man o malaki, simple o grande, isa pa itong natatanging pangarap na nagpapasaya sa ating puso. Gaya po ng matutunghayan natin ngayong hapon. Dalawang kwentong pampag-good vibes na tiyak na magbibigay sa inyo ng tuwa, luha at inspirasyon. Tao ba siya? Hindi ko alam kung anong itsura yun, kung kamukha ba't totoo bang magkamukha kami, kaya yun ang inaano ko. Ma? Dito lang po yan, sa Wish Ko Lang. Walang imposible sa katulad mong mabuti. Kaya mong makamtan ang gusto basta't ika'y may pusong totoo. Salamat! May pag-asa ang buhay, may pag-ibig na tunay, pamilyang nagsama-sama, may malasakit sa kapwa. Oh, wish ko lang, oh, wish ko lang. Pansamantala raw nating mamimiss ang kapuso nating si Rhea Santos. Pero kahit marami na siyang nakarabing elbows na artista, may isang celebrity raw na hinahangaan niya mula bata pa at gustong-gusto niyang makaduet at makabonding. Wala raw hihigit sa kinang ng bituin na ito dahil siya lang naman ang nag-iisang megastar. Pangalan ko si Mr. Dantes, si Dingdong Dantes. Kumusta ka? Ang dami ng mga tagahanga na ginawan natin ng paraan para personal na makaharap ang kanilang idolo. Ngayong hapon, kakaiba ang ating fan na itatampok. Halos 20 taon na nating kasama sa almusal si Rhea Santos dahil sa unang hirit. Kapag hapunan, kasama pa rin natin siya, naghahatid ng balita at kwento ng buhay. Medical condition, huwag nyo na pong gawin kung medyo meron tayong problema. Kapuso for the past 19 years. Oo, kasi nag-umpisa ako July year 2000. Lahat dito parang pamilya talaga. Yung very warm, madaling pakisamahan. Sa trabaho, wala siyang sinukuan. Mataas ang respeto at paghanga sa kanya ng lahat ng mga taong nakakasama niya sa industriya. Sabi ko nga, I'm 40 years old. Yung nilagi ko dito sa Kapuso Network, 20 years, kalahati ng buhay ko. Naging parte na siya talaga ng buhay ko. So, it's not really easy. Sa pamilya, 100% din ang pagmamahal at dedikasyon ni Rhea bilang isang asawa at ina. Alam nilang hindi madali para kay Rhea na iwan ang Kapuso Network. Of course, nalulungkot sa mga iiwang kaibigan. Pero sabi ko, maliit na lang ang mundo ngayon. Parang makakapag-Skype, FaceTime. I know mas madali na mag-travel dahil maraming mga promos. So alam kong bibisitahin nila ako doon. At babalik din ako sa Pilipinas para bisitahin din sila. Isa po ako sa mga kaibigan ni Rhea at mamimiss ko talaga siya kaya bago siya umalis, gusto ko sanang tuparin ang isang wish niya. May bumulong kasi sa amin na may matagal na raw pangarap si Rhea. Childhood dream ika nga. Hihingi na ako ng tawad sa'yo kasi ako talaga yung tunay na kasabwat dito ni Miss Vicky eh. Yun lang. Pero I'm sure magiging happy ka. Yun. We love you. Enjoy! I've been a fan of OPM. I've been a fan of Filipino films. And one of my idols, simula pa bata, is Miss Sharon Cuneta. Sharon yan si Rhea at eto, we have proof. Balutin mo ako ng hiwala ng iyong pagmamahal. Dahil napanood ko nga siya doon sa moving Bituin Walang Ningning. Wala, it's my favorite song. Si Rhea, mula nung nakilala ko, meron siyang isang kanta na pinipilit niyang kantahin kahit hindi niya kaya. So mukhang ito na yung katuparan ng pangarap na yun. Na huwag kang aagaw ng mic pagkakanta siya ng Bituin Walang Ningning, ha? Hindi pwede. Aagawin niya yun sa magagalit siya sa'yo. Kukuhanin niya
dahilan kung bakit fan ni Mega si Rhea. Superwoman. She's amazing. Ang ganda ng boses, well-loved ng mga tao, ang galing-galing umate. I wasn't given the chance to really know her personally, yung malaliman talaga. Pero, well, I'm a fan. Nakarating kay Miss Sharon Cuneta ang pagiging fanny ni Rhea. Ang swerte natin dahil pinaunlakan tayo ng kanyang idol sa kanyang bahay mismo. Ready na kami! Ngayon namin natin ang malapit natin. Sige, thank you. Walang ideya si Rhea sa mega surprise namin. Surprise! Actually, hindi naging tapat ang asawa mo sa'yo. Kasi, nakatsama namin yan. So, planned a surprise for you. This is wish. Yes. Yeah, because we feel sad that you're leaving, so we want to do a short trip for you. Kasi, ang bait-bait mong colleague and we will miss you. Wow, this is so sweet. Oh, thank you. Thank you. It's down to do this. At bago pa magkabistuhan, ilabas na natin ang sorpresa. Ito. Thank you, Carlo, ha? Tao ba siya? Oh my! Wow! This is my Christmas! I'm so sorry! Oh my God! Kasi I couldn't go to Quezon. I will really rush na She's leaving already tomorrow, pero talagang... You're leaving for Ma'am, sorry, niyakap na talaga. You know what? Alam mo talagang, actually, si Sharon paalis na siya bukas. Mag-out of the country. Buti nga nahuli ako. Nakita ko siya bago akong malim. Ang gusto ko malaman, bakit ka gumawa ka talaga ng time para lang to be here? I know crazy yung schedule niyo, but you're here. Muna kasi, si Rhea, from the beginning, one of the nicest people. All of you naman eh. And, di ba yung sa pamilya ng UH, talagang lagi naman akong parang miski paano ginagawang part nun. When there's something I'm celebrating, they celebrate with me. Or parang nakaka-touch kahit wala ako doon. Tapos si Rhea, noon pa sinasabi talaga na Sharon yan, ganyan. So, nung mga anak ko si Rhea, pwede mag-volunteer. Gusto ko maging ninang ng anak ko. Thank you. So, ninang ako ni Uno. Yes. Nag-volunteer talaga. Pero updated na iwan. Di ba, dadalawin kita doon. You understand. It's for the kids. Of course. It's always naman for the kids. Yeah. Bago umalis ng bansa, may pagkakataon si Rhea na makaeksena ang kanyang idol. Sinira mo ang buhay ko! Kahit kailan hindi mo makukuha si Miguel. Take one! Sinisira mo ang buhay mo. Sinisira mo ang buhay ng asawa mo, ang buhay ko, at ang mga taong nakapaligid sa'yo. Gumising ka! Gumising ka. Magkaintindihan tayo. Magkaintindihan tayo. Sinira mo ang lahat. Sinira mo. Magkaintindihan. Naintindihan mo yon? Naintindihan mo? Sinira mo buhay. Pagkaalis. Sinira mo ang buhay ko. Diyos ko, ang tagal na nito. Adlib. Kahit kailan di mo makukuha si Miguel. Kinuha ko na nga, kukunin mo pa. Sino si Miguel? Dito ka na Alam ko si Miguel. Sorry. Sino si Miguel? Buhay. Buhay, Lisa. Kapal na buhay. Sa karangalan na mayugyong ng isang Sharon Cuneta. Wala bang sampalan dyan? Walang sampalan? Wala. Okay lang po, kahit wala po, sampalin niyo po ako. Okay lang po. Kahit magmarka yung kamay niyo. Palakpakan dyan. Thank you for doing this. This is awesome. Thank you po. Thank you for love. Pinabibilib talaga tayo nitong si Rhea. Nakipagsabayan talaga siya sa acting ng award-winning megastar. I was just doing. At para makumpleto ang saya, Pero hindi pa tapos. hindi pa. Oo. Kasi Rhea,
Sige. Kasi friends namin ni Vicky. Kasama ka. Ano to? Kasi di ba, anong favorite song mo sa lahat ng karaoke? Anong favorite? Walang ningning. Yun. Between walang nini. O, doon na tayo sa ano. Hindi ka pwedeng umalis. O, sige. So, umpisahan mo ngayon. Dali ko lang ang Kinikilig key mo. ako. Dali para ma-duet tayo. O, ano si keyboard? Babala. Pala. Ang boses ko po ay hindi level Ako rin, yun. matagal hindi kumakanta. Sige, naalis ka na. Aalis ka na. Dapat may memory tayo nito. Baka naman masira po yung kanta nyo. Ay, hindi. Okay lang. Kakailin ko na ko to. Okay. Sa O, yan, bagay, yan, para yan. sa'yo na ako. Yan, so bahala Ito na. todo ko na to. Pero projection. Mga bituin aking narating. Ngunit langit ko pa rin ang iyong Matanda si Carlo. pag tayo dalawa'y naging isa. Wish ko lang Projection. Clap for mama, ha? Kung minsan ang pangarap habang buhay itong hinahanap. For Carlo from Maria, bakit nga ba nakapagtataka? Pag ito ay nakamtan mo na, bakit may kulang pa? Rhea naman. Mga bituin aking narating. Ngunit langit ko pa rin ang iyong Matanda si Carlo. pag tayo dalawa'y naging isa. Kahit na ilang laksang bituin, di kayang pantayan ating ningning. May tissue. Ako to sa'yo ngayon eh. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Hayaang matakpan ang ginang na di magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituin walang ningning. Kung kapalit nito'y walang paglaho mong pagtingin. Itago mo ako Sa lilim ng iyong pagmamahal, limutin ang mapaglaro kinang ng tagumpay. Sa piling mo ngayon ako'y bituing walang ningning. Nakukugli sa liwanag at kislap ng inyong pag-ibig. But you know, that is the best choice for you and your family. God will reward you because you're prioritizing your family. And you'll always have us here, waiting for you, loving you, and welcome you whenever you come home to visit. And we'll visit there, di ba, Vix? Yes. No. Thank you so very much. much. Rhea, kahit saan ka man magpunta, mananatili kang isang bituing nagniningning dito sa amin. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Hayaang matakpan ang kinang na di magtatagal. Tandaan mo, Rhea, marami kang kapusong naghahangad ng katuparan ng mga pangarap mo para sa iyong pamilya. Mga kapusong naghihintay sa muli mong pagbabalik. Pagtingin, itago mo. Nako, sa mga kapuso po na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, at pinanood po ako sa loob ng 19 na taon. Salamat. Sa piling mo ngayon I don't wanna expound. ako'y Kasi bituing iiyak ako. walang ningning.
kung anong itsura niya kasi yun lang hindi ko nakita eh. Si Papa lang kasi nakita ko eh. Si Mama po hindi kung anong itsura niya kasi hindi ko alam kung anong itsura niya, kung kamukha ba't totoo bang magkamukha kami, kaya yun ang inaano ko. Rowena, nandito po ako nananawagan sa kanya. Miss na kita, anak. Ma? Wish ko lang. Ang paghele ng isang ina sa kanyang anak, mga kamay na kumakalinga, pagmamahal na maglalayo sa kapahamakan, ay mga bagay na sa loob ng halos 20 taon ay hinahanap-hanap ni Rowena. Gusto ko po yung meron pong nagano sa akin, yung nagko-concern po sa tuwing may problema pa ako, yung may masasabihan ako. Nainggit po ko sabi yung may natatakbuhan po, yung ganyan. Wala po talaga akong naalala kay Mama. Lumaki ako sa tiyahin namin na hindi maganda ang trato sa amin. Ano ba, ha? Tapos pag uwi ng auntie ko, ayun, magagalit talaga siya, pinapalon niya ako, tapos yung buhok ko yung parang nilalabhan. Yung ginaganyan-ganyan po, yung ganun talaga, ginagawa niya. Hanggang sa nagkalakas ng loob si Rowena na tumakas. High school po ako nung tumakas ako kasi hindi ko na kaya yung malupit niyang ano kasi kahit wala naman akong kasalanan, kaya ginagawa ko naman sana yung inuutos niya, tapos ganun pa rin. Ngayon, sa Cananga Leyte na nagkalayo si Rowena mula sa mga masasamang alaala ng buhay niya. May sariling pamilya na rin siya. Pero madalas naiisip din niya na mas maganda sana kung may makikilalang lola ang kanyang mga anak. Magtatanong po ako na, Pa, saan po si Mama? Asan na po talaga siya? Tapos nagaganon po siya na, patay na yung mama mo, matagal na. Pero pinabulaanan daw ito ng ilang kamag-anak ng ama niya nung nakita siya noong 2012. Kamukha mo yung mama mo, sabi ko. Talaga po. Oo nga po siguro, kaso lang, wala na siya, patay na pala. Sino sabi siya yung patay na, yung gumaganon sila? Yun sabi, sabi ko naman, si Papa po. Hindi po patay yung mama ko. Kaya nabuhayan ang loob ni Rowena na hanapin ang sariling ina at nagbakasakali siya sa paggamit ng social media. Ang pangalang Wilma Panyabe ang kanyang naging susi. Nagtanong po ako sa kanya kasi nagbabakasakali lang po ba. Nagsabi po ako, hello po, kayo po pala si Wilma, kapares po kayo ng pangalan ng mama ko tsaka apelido. Hanggang noong nakaraang taon, nakatanggap ng sagot si Rowena sa chat at tila positibo na siya na nga ang ina ni Rowena. Kaya kung siya'y pala rin, talagang pupuntahan raw ni Rowena ang kinaroroonan ng ina. Gusto ko talaga siyang makita kung anong itsura niya kasi yun lang hindi ko nakita eh. Kung anong itsura niya kasi hindi ko alam kung anong itsura niya, kung kamukha ba't totoo bang magkamukha kami, kaya yun ang inaano ko. Ayon kay Rowena, anya ng babaeng nakachat niya, sa Cavite raw siya naninirahan. At dito namin natunton ang isang Wilma Panyabe. 2011 pa kami nakatira, kasama yung 2 anak ko. Wala kaming tirahan. May tumulong lang sa amin na para may matirahan. Naikwento ni Wilma sa amin ang kanyang kaawa-awang kalagayan sa piling ng unang asawa, ang ama ni Rowena. Nasa ano po kami sa Bulacan. Ayun, madalas niya akong sinasaktan. Umalis si Rowena noon para raw magtrabaho. Hindi ko man madala yung anak ko, si Rowena, dahil anong gagawin ko, wala akong maisip ko. Wala akong bahay matirahan. Dalahin ko man yung anak ko, saan ko iiwan? Umabot sa puntong nagpalaboy-laboy si Wilma noon. Pag-alagala ako sa bangkita. Minsan, gusto kong umuwi pero dahil sa takot ko, hindi talaga ako uuwi. Kasi may phobia na ako sa pananakit na sa akin. Tumigil ka sa paglabas mo! Papatayin kita! Minsan para na akong naloloka noon. Nakaligtas lang si Rowena sa lansangan nang may nagmagandang loob na tumulong sa kanya.
lumapit ako doon sa nagtitinda ng spaghetti. Ngayon kaya dinala niya ako sa Batangas. Saan ka pa? Nag-alaga ako ng matanda na na-stroke. Doon nga pala, doon ko na kilala yung tatay nila. 49 na taong gulang na ngayon si Rowena. Maraming taon man ang lumipas, tanda pa rin niya ang ilang detalye tungkol sa panganay niyang anak na si Rowena. Si Rowena po, bilog yung mata niya. Tsaka lantik po yung pilik niya. Tapos meron siyang nunal dito sa baba ng balikat niya. Baka sa payat na pangangatawan ni Wilma ang gutom at pagkahapo. Sanhi na raw ito ng pagkakasakit niya ng tuberculosis. Pero mas mabigat ang pag-usig ng konsensya sa puso ng ina. Hindi ko man lang sila naalagaan. Kaya minsan sabi ko, baka siguro kinarma na rin ako kaya hindi ako nawawala ng sakit. Sa kalagayan ni Wilma, minabuti namin na mapacheck up siya sa isang espesyalista. Probably, Mami Wilma is suffering from a multi-drug resistant tuberculosis. Kung makikita niyo yung x-ray niya, almost wala na talaga yung kaliwang baga niya. So, kaya siya madali hingalin, madali mahirapan huminga. Habang may natitirang lakas pa si Wilma, nais din niyang makapiling pa ang kanyang panganay na si Rowena. Minsan parang natutulala na ako sa isang tabi, nag-iisip ako. Pero anong gagawin ko? Hindi naman ako marunong manulat. Mahirap na walang pinag-aralan. Wala. Lahat kahit sa trabaho, wala. Namimiss ko na po talaga siya. Hindi ko alam kung anong itsura kung kamukha ba't totoo bang magkamukha kami. Kaya yun ang inaano ko. Anak Rowena, kung nakikinig ka man ngayon o kaya nanonood ka, sana mapatawad mo ako. Ma? Wish ko lang. Dahil sa maselang kalagayan ng kalusugan ni Wilma, agad na namin pinalipad si Rowena rito sa Maynila. At sa silid na ito ng isang resto bar sa Cavite, namin siya nakausap. Tila kabado pa si Rowena. Hanggang sa pinakuha namin ang sulat sa mesa na naglalaman ng kanyang hiling sa wish ko lang. Ng letter po para sa wish ko lang. Opo. Kasunod na nito ay isang video ng pagsusumamo ng ina na si Wilma. Anak Rowena, nandito po ako. Si mama mo. Sana mapatawad mo ako. At sana magkita na tayo. Miss na kita, anak. Miss na kita yakapin. Kahit magalit ka sa akin, anak, tatanggapin ko yun. Kahit ano pang sabihin mo sa akin. Dahil may kasalanan ako sa'yo. Gusto ko lang na makita kita. Ipinagtapat na namin sa kanya na ilang hakbang lang sa labas ng kwartong ito ang layo niya sa taong inaasam niyang makita ng personal. Ma? Payat mo naman. Hindi man kita maliit ka pa. Tapos ngayon ang laki-laki mo na. Ang mag-ina, sa wakas, kapiling na ang isa't isa. Ano po, masaya po. Tapos
parang gumaan po. Yung tinik po, parang nabunot po. Kasi ito lang po yung inaano ko, yung parang kulang. Siya po talaga. Okay lang yun, ma. Hindi naman ako magtatanong ng galit sa'yo, ma. Kung galit ka sa akin, sabihin mo sa akin. Hindi, ma. Hindi. Promise. Hindi ako magagalit sa'yo, ma. Kahit magkahiwalay po kami, hindi po. Maya-maya, may hinanap ata si Wilma sa likuran ni Rowena. Ayan o, sabi ko, sa baba ng balikat na. Ilang sandali pa, pinakilala na ni Rowena ang panganay niyang anak sa kanyang lola. May apo na pula ako. Kapatid. Ito yung pamangkin mo ngayon. O ano, yan ang ate mo. Yung isa At sa silid, ilang munting regalo ang aming pabaon sa mag-ina. Kwintas na laman ang larawan ng isa't isa. At para hindi na mawala ang komunikasyon sa isa't isa, may cellphone na magagamit na si Wilma. At sa unang pagkakataon, may selfie together na ang ating mother at daughter. Usama na rin ang makukulit na chikiting. Sa wakas, sa kabila ng mga pasakit at pagsubok, nakamtan na ni Rowena ang pangarap niya sa buong buhay niya. Patuloy lang po tayong mangarap at maniwala sa pag-asang hatid ng hinaharap. Pero higit sa lahat, magsilbi po sana tayong biyaya sa ating kapwa. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.